PNC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Usapin at kaalaman pang-agrikultura, ating matutunghayan. Tutok lamang dito sa Happy sa Agri. Magandang umaga, hapon at gabi po sa mga ka-agri na nakikinig at nanonood sa atin from all over the globe. At sa tanghali pong ito, kami po ang inyong makakasama habang nanananghalian kayo. Ako po si Ate Denise Ann Rivera, ang inyong ka-agri mula sa distrito ng Bulacan North. Hello mga ka-agri, ako ang inyong Ate Angel na makakasama niyo sa pagbubungkal ng mga bagong kaalaman ukol sa agrikultura. At dahil linggo na naman po ng tanghali dito sa Pilipinas, sama-sama po tayong makinig, manood, matuto at maging happy sa Agri! Sa mga listeners po namin sa radio na nasa kanilang mga bahay na nakikinig habang naglilinis o kaya naman ay may mga listeners tayo na nagdadrive dyan, ingat po kayo sa biyahe habang nakikinig po kayo sa amin dito sa DZEM 954 kHz. Kaya stay tuned mga ka-agri. At sa mga viewers naman po namin sa YouTube, huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe para palagi po tayong updated dahil sa programa natin sa Happy sa Agri ay marami tayong matututunan na may kinalaman sa agrikultura. Ate Den, alam mo ba last episode ay tinalakay ng distrito ng Aurora ay patungkol sa kalabaw? Yes, Ate Angel at mga ka-agri, alam nyo ba na marami pala talagang naitutulong ang kalabaw sa bukid? Kung meron nga lang award ng Best Employee sa bukid, ay siguradong kalabaw na ang mabibigyan ng award dahil sa dami ng naitutulong ito sa mga magsasaka. Tama ka dyan, Ate Den, at hindi lang yan dahil tinalakay rin sa last episode ang kung tawagin ay nursery ng dagat o ang mga mangroves. Kaya pala nakaangat ang mga ugat nito ay para makakuha ng sapat na oxygen. Ang dami talaga nating natututuhan sa mga episode natin dito sa Happy sa Agri, Ate Angel. Pero ano naman kaya ang mga dapat nating abangan sa programa natin ngayong araw? Siyempre mga ka-agri, alam nyo ba na may internet din ng mga halaman? Gumagamit kaya sila ng Wi-Fi? Yan ang isa sa mga dapat nating abangan sa programa natin ngayon. Napapaisip tuloy ako, Ate Angel, kung meron din kaya silang cellphone sa ilalim ng lupa? At syempre, dapat rin nating abangan kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng itik at ang istorya ng pananampalataya ni kapatid na Noli de Guzman. At syempre, pati na rin sa mga aktibidad pangkasiglahan ng kapisanan in action, iyan ang sama-sama nating tunghayan sa pagbabalik ng Happy sa Agri! Kami pong mga mag-aaral sa PBI Mayagyak Chapter ay nanonood na. Kami pong mga kapatid sa lokal ng Cruz Roja ay nanonood ng Happy sa Agri! Kami po ay nagbabalik dito sa Happy sa Agri! Welcome pong muli sa ating program. Ako pong muli si Ate Angel. At ako pa rin po si Ate Den at excited na ako, Ate Angel, sa ating highlight ngayon dahil magbabahagi po sa atin ng mga kaalaman si kapatid na Generoso Bagro mula po sa lokal ng Buga. Tama ka ate, kaya manatili pong nakasubaybay mga kapatid. Tara po at panoorin po natin ito. Magandang araw po mga ka-agri! Ako ang inyong Ate Denise Ann Rivera, ang makakasama po ninyo ngayong araw sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman patungkol sa agrikultura. Sa unang tingin, maaaring simpleng alagang hayop lamang ang itik. Pero sa mga taong nag-aalaga nito, ang bawat araw ay may kasamang tiyaga, responsibilidad at kabuhayan. Kaya naman, sama-sama nating alamin kung paano nga ba nagsimula si Kuya Generoso Bagro sa kanilang journey sa pag-aalaga ng itik. Ako po si kapatid na Generoso Bagro, dito po sa lokal ng Buga, distrito ng Bulacan North. Nag-umpisa po akong mag-alaga ng itik, 30 piraso lang nun. Na maganda ang ng pag-aalaga ng itik. Kasi nga
yung 30 piraso, umiitlog siya ng hanggang 28 na itlog araw-araw. Kaya, nung malaunan, dinagdagan namin, ginawa namin 500. Maganda ang ano sa itik, talagang makakatulong sa kabuhayan. Kaya lang, dumarating din yung pagkakataon na kapag ka nawawala ng pastol, mapipilitang ikaw ang mag-aalaga para yung itlog ay hindi matras. Inaanuhan din namin ng feeds. Kahit na nakakawala siya, para dire-diretso yung itlog. Maganda ang kita sa itik. At patuloy na nakakatulong sa kabuhayan. Lalo na kung ang dito sa bukid, kailangan talaga na pagkayari ng palay ay mayroong pandugtong na panghanap buhay. Kaya lang, dumarating din sa pagkakataon na dumarating ang problema dahil yung mga nakukuhang pastol, kumisan, kabod na lang aalis o maghahanap ng ibang trabaho. Yun ang nagiging sa itik. Pero mas maganda kung magagawa natin na poultry para dire-diretso ang ng itik. Nagsubok din ako ng poultry pagala. Kumikita ka nung 500 ang alaga namin noon. Kumikita ako ng 1,200 isang araw. Pwera yung labas na yung pagkain nun. Dumating ang pagkakataon na natigil kasi naalis ako nagpunta kami sa kinuha ko ng mga anak namin. Kaya nahinto yun. Pero ngayon, nag-uumpisa uli ako, may 100 alaga uli ako. Sa loob ng 3 buwan, bumenta kami ng nasa 70,000. Malinis na yun. Na yun. Ngayon, huminto uli ang pag-itlog dahil nangulag siya, nagpalit ng balahibo. Ngayon, nag-uumpisa na uling mangitlog. Kaya, ang masasabi ko, at maipapayo ko rin sa ibang kamukha ko na naghahangad na kumita ng kahit papaano dito lang sa bahay, ay yung pag-aalaga ng itik, magandang pagkakitaan. Ano po yung poultry pag-aalaga? Yung nakakulong siya umaano siya sa tubig. Merong nilalanguyan silang tubig para noon, pagka dumating ang anihan, nakakondisyon sila na ilalabas mo sa bukid para dire-diretso yung tubig, yung itlog. Pag umaga, obligadong pakainin mo muna yon, lilinisin kulungan, at babantayan din kasi kung nakalabas siya, hindi siya sa araw-araw, nandito lang siya sa may patubig, doon sila naliligo para hindi anuhin ang aso. Kasi pag napasok ng aso, aatras yung itlog. Yun ang isang problema riyan sa pagala. Hindi ka mukha sa poultry na talagang permis yung itlog niya. Kaya lang, malaki ang gastos ng poultry kasi gagawa ka pa ng bahay. Malaki ang hindi ka mukha nung ganyan lang na nasa lupa. May kulungan lang siyang masinop para hindi nakakasira sa kapitbahay. Iiwanan mo na siya. Kaya makakatrabaho pa rin ang iba. Hindi mo kailangang full-time mo rin sa itik. Kung kamukha ko na nakapagtatanim pa ng konting halaman, nakapagtatanim sa bukid ng palay. Kumbaga, lang siya yung pwede mo siyang iwanan na hindi full-time na anuhan mo siya.
Hindi ka mukha ng ibang alagang hayop na kailangan naka full time ka. Sa likod ng bawat itlog at bawat alagang itik, may mga hamon ding kailangang harapin. Sa ikalawang bahagi ng ating highlight, alamin naman natin kung ano nga ba ang tunay na buhay ng isang duck farmer. Kaya wag po kayong aalis, tutok lang po mga ka-agri! Ayan, maraming salamat po Kuya Generoso. Ayan, Ate Angel, ang dami din talaga nating mapapakinabangan dun sa itik, no? Oo, kasi hindi biro yung pag-aalaga ng itik. Kailangan talaga ng tamang proseso ng pag-aalaga sa kanila. Tsaka ano din siya, Ate Angel, no? Yung responsibilidad, yung pagtsatsaga din talaga para dun makapag-alaga tayo ng itik at makapagpalaki dun sa kanila. Ayan mga ka-agri, tutok lamang po kayo at maya-maya lang po ay magbabalik po kami, magpapakilala lamang po ang ating pong himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Ayan, welcome back po mga ka-agri. Ayan, babati lamang po tayo sa ating pong mga kapatid na nakasubaybay po sa atin ngayong tanghaling ito. Ayan, binabati ko po ang mga taga Biclat Extension po na mga kapatid po natin dyan. At gayon din po sa mga kamay tungkulin ko po sa aming distrito, sa distrito po ng Bulacan. Ayan, mabatiin na rin po natin ang mga kapatid po natin dyan po sa lokal po ng Salangan. Hello, hello po sa inyo mga kapatid. Ayan, at bago po natin balikan si Kuya Generoso, Ate Angel, alam mo ba na ang mga halaman, meron din silang internet? May wifi ba sa ilalim ng lupa, Ate Den? Yan ang sasagutin natin sa ating Agri-Knowledge dahil naniniwala tayo dito sa Agri-Knowledge. Bagong kaalaman is our advantage. Hello po mga ka-agri, panibagong kaalaman muli ang ating matututuhan dito sa Agri-Knowledge. Kapag sinabing internet, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Wi-Fi or social media? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may sarili ring network ang mga halaman? Hindi sila naka-Wi-Fi at wala rin silang cellphone na nakatago sa ilalim ng lupa. Wood Wide Web ang tawag dito sa popular science. Pero ano nga ba ang nangyayari sa ilalim ng lupa? Paano nagkaroon ng internet dito? Hindi katulad sa kilala nating internet, wala itong routers o mga modems. Ang internet na ito ay binubuo ng mga fungi o mushrooms, specifically ng mycorrhizal fungi na bumubuo ng maliliit na threads na kung tawagin ay mycelium. Ang mga fungi na ito ang bumubuo ng mga networks na nagkokonekta sa mga magkakalapit na halaman at puno. Sila ang tumatayong telecommunication provider ng mga halaman. Ito ang ginagamit ng mga halaman upang magbigay ng sustansya sa mga katabi nitong halaman. At hindi lang yon, dahil ginagamit din nila ang mga networks na ito upang magbigay ng babala kapag inaatake sila ng mga insekto, virus o bakterya. Naglalabas sila ng mga chemical signals sa pamamagitan ng ugat nito. Dito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga malulusog na halaman na makapag-produce ng mga chemicals para hindi sila lapitan ng mga insekto, virus o bakterya. Kaya pala may mga halaman na hindi lang basta umaasa sa sarili nilang ugat. May mga microscopic partners pala sila sa ilalim ng lupa. At dito natin makikita kung gaano nga ba kahalaga ang lupa sa agrikultura. Di lang ito basta lugar kung saan itinatanim ang halaman. Isa itong ecosystem na puno ng mga microorganism at relationships na maaaring makatulong sa paglaki ng crops. Kaya sa susunod na makakita kayo ng halaman, huwag niyong iisipin na tahimik lang sila. Sa ilalim ng lupa, may isang ecosystem pala na hindi natin nakikita at baka mas connected pa sila kaysa sa inaakala natin. Sana po ay may natutuhan kayo sa ating Agri-Knowledge mga ka-agri. Susunod na po ang part 2 ng ating video highlights, kaya stay tuned lang po mga ka-agri. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sa panahong puno ng pangamba,
ang mga simpleng bagay ang nagbibigay lakas sa pamilya. Alam niyo ba mga anak, kapag nagtatanim tayo ng pagkain, nagtatanim din tayo ng pag-asa. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi natin alam kung kailan darating ang tagutom. Hindi natin alam kung kailan dadating ang taas presyo. Sama pa yung kalamidad. Kaya mas mabuti nang palagi tayong handa. Hindi tayo natatakot, mas lalo hindi tayo nangangamba. Nagsisimula ang kahandaan sa loob ng tahanan. At wala nang mas hihigit pa sa pamilyang nagtutulungan at laging nananalangin, lalo na sa panahon na hindi natin inaasahan. Isang paalala hatid sa inyo ng INC Radio Serbisyo. Para sa mga walang sawang naglalaan ng kanilang panahon. Kuya, parang nahihirapan ako dito sa pagre-review ko. Hindi ko na masyadong naiintindihan. Nako, Bunso, mag-break ka muna dyan para naman makapagpahinga ang isip mo. At syempre, huwag mo kalimutang manalangin, ha? Oh, Bunso, baka gusto mong tulungan na kita dyan. Busy kasi ata si Mama. Ako naman magtuturo sa'yo ngayon. Para sa mga walang sawang nagbibigay. Ma, niluto kong paborito mga adobong manok. Uy, salamat anak. Ang galing mo talaga magluto. Manang-mana ka talaga sa akin. Hindi ko na kailangan magluto ngayon. Oo naman, Ma. Ako naman muna magluluto ngayon. Para sa mga pinipili ang pamilya bago ang sarili. Pa, nabayaran ko na pala yung mga bills natin ngayong buwan. Ganun ba, anak? Salamat, ha. Mapalad talaga ako dahil ikaw naging anak ko. Kahit hindi mo na kailangan gawin yun, kayang-kaya ko pa hanggang nandito pa ako. Sus, ayos lang yun pa. Walang problema sa akin yan. Ako naman muna. Grabe, sakit ako ng buko. O kuya, uminom ka muna ng gamot. Dahil alagang-alaga kami sa'yo, kuya, hayaan mo na muna kami na muna ang bahala sa'yo. Anak, magpahinga ka. Kami na bahala dito. Ikaw naman muna. Laging naririyan ang pamilya para sa iyo. Mula sa INC Radio. Muli tayo nagbabalik sa ating programa dito sa Happy sa Agri. Kami pa rin po ang inyong kasama. Narito po ang ikalawang bahagi ng ating video highlight. Hello po mga ka-agri, ako pong muli ang inyong Ate Denise Rivera. Sa unang bahagi ng ating highlight, nakilala natin ang mga taong nasa likod ng pag-aalaga ng itik. Nakita natin ang kanilang araw-araw na gawain mula sa pag-aalaga, pagpapakain, hanggang sa pagtiyak na malusog ang kanilang mga alaga. Pero higit pa sa simpleng pag-aalaga ang buhay ng isang duck farmer. Kaya sa ikalawang bahagi ng ating highlight, alamin natin ang tunay na hamon, halaga at kabuhayang nakatago sa likod ng isang duck farm. Naranasan ko na nga yung kumuha ng pastol ng marami. Biglang aalis. Problema yon kasi ikaw ang, lalo pag umiitlog, hindi mo ikaw ang magbabantay, ikaw ang magpapastol. At dumating pa nga yung bumaha. Buti yung iti ko noon na ano sa mataas. Ganun lang, yun lang ang magiging sa poultry pagala na itik. Binenta ko na yung itik na yon kasi nga naalis kami. Naalis kami kaya naibenta yon. Na ngayon, nung dumating kami, umpisa ulgi ako sa 100. Malaking bagay. Kasi nga, pag ang itik ay naaalagaan mo sa pagkain, dire-diretso yung itlog niya. At kumikita talaga. Sabi ko nga, nung 30 lang yung itik ko noon, yung 30 itik, kayang magpaaral ng isang high school. Kasi yung baon nung
yung gastos ng isang high school, kaya niyang ibigay sa araw-araw. Kasi ang itlog ng itik, 10 piso. Iitlog siya ng 28. Kaya yung 30 itik, kayang magpaaral ng isang high school. Sabi ko, magandang negosyo siya. Maganda siyang paghanap, pagkakitaan. Kahit na kung maiaano mo lang na ikaw ang mismong mamanage ng pag-aalaga, yung walang lugi sa itik. Magandang pagkakitaan. Mga ka-agri, tunay nga na hindi madali ang mag-alaga ng itik dahil nangangailangan ito ng sipag, tiyaga at determinasyon. Kaya naman, sana po ay may natutuhan kayo ngayong episode. Muli ay samahan niyo pa po kami sa mga bagong kaalaman na ating tutuklasin patungkol sa agrikultura. Dahil dito, siguradong tayo ay happy sa agri! Alam mo ba, Ate Angel, habang nag-shoot kami ng pang-video highlight natin ngayong programa, alam mo ba, ang kikit ng mga itik din. Ang dami nila, tapos kapag gumagalaw sila, talagang isa lang lagi yung direction nila. Kung saan pumunta yung isa, doon lang talaga. Talagang sama-sama talaga sila. Ayun, nakakatuwa talaga kapag nakikita ko din sila sa bukid sa amin. Ayun, nakikita ko talaga na isa yung galaw nila. Kaya talaga, ang ganda talagang tignan kapag kasama-sama, ate? Yes. Ayan, at syempre, binabati din po namin yung mga nanonood po sa atin ngayon. Ayan, hello po sa inyong mga kapatid. Sana po ay masarap po ang tanghalian nyo po ngayong araw. Ayan, at ngayon naman po ay atin pong mapapanood at mapapakinggan ang kwento ng pananampalataya ni kapatid na Nolly de Guzman sa kanyang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Katoliko po ako eh. Ang mga magulang ko po, Katoliko. Kaya siyempre, hindi naman tayo pwedeng mamili ng relihiyon. Sumunod tayo sa kanila, Katoliko. Hindi naman ako masyadong active. Bali, kapag sa yung birthday o mga December, diyan lang ako nakakapagsimba. Pero yung daily na hindi naman po obligado kasi sa Katoliko ang pagsisimba. Kaya kumbaga, napakadalang akong makasimba. May mga kapatid po ako na dalawang babae, mga iglesia po sila. Noong time po na yun kasi, siyempre, di ko naman po alam ang tungkol sa iglesia. May time na inuusig ko pa nga sila, yung mga kapatid ko sa pagsamba nila. Pero nung ako naman ang tinawag, doon ko napatunayan na talagang napakahalaga sa buhay ng tao sa iglesia. Yung pagka po sila sumasamba, bali, inaano ko po sila, inuusig ko sila, samba na naman kayo, mga iglesia ni Cristo. Ano ba mapapala nyo dyan? Yan, noong time na yon. Siyempre, di ko pa alam. Magbuhat nung mga 1982 na bautismo. Noong time na dumating na po na naging kaanib na ako sa iglesia, doon ko na patunayan ang kahalagahan sa buhay ng tao, ang iglesia ni Cristo. Dahil po, sumasampalataya ako na yung mga itinuturo sa loob ng iglesia, galing po lahat sa Biblia, hindi sa isipan ng tao lang. Gaya nung pagbabawal po sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia po. Kaya yun ang labis kong sinampalatayanan. Bukod pa doon, yun ang mga pagsamba sa Diyos-Diyusan na hindi naman po talaga dapat na ginagawa ng tao. Kasi sa halip na ang Diyos natin ang sambahin, sa mga Diyos-Diyusan pa naiuukol yung mga paglilingkod. Napakaganda kasi hiwalay ang babae, hiwalay ang lalaki, at may kaayusan talaga. Kaya nga doon humanga po ako sa pagsamba nila noon sa iglesia. Ay, napakadami po. Napakadami pong pagbabago ang nangyari sa buhay ko. Kasi damang-dama ko kahit na ngayon hanggang sa aming pamilya,
yung patnubay at gabay ng Panginoon Diyos kahit kailan hindi kami pinabayaan. Kasi bagamat may mga pagsubok na dumadaan sa buhay ng tao, sa amin, pero ang lahat na yon napagtatagumpayan namin dahil sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Kaya wala na po akong masasabi na kami ay pinabayaan ng Panginoon Diyos. Talaga namang ang tao may pagsubok na pinagdadaanan. Gaya ko nga, dumaan ako sa karamdaman, pero ang sabi ko nga ito, malalampasan namin dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ko, nung napakapalad ko, kasi ang dami namin. Isa ako sa natawag. Siyam kasi kaming magkakapatid. Sabi ko, napakapalad ko kasi nakabilang ako sa tinawag. Napakadaming tao sa mundo. Pero nakasama kami sa tinawag. At ngayon nga bilang katunayan ng patuloy kaming masiglang ang sambahayan ko, patuloy na masiglang naglilingkod sa Panginoon Diyos, sumasamba. Ang asawa ko, diakonesa na din po sa aming lokal. Kaya hindi na po ako alis sa iglesia. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil po isa ako sa kabilang na tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At hanggang ngayon, sa maraming taon na lumipas sa buhay ko, kahit kailan di ko napabayaan ng pagsamba. Napakahalaga po sa buhay ng tao ang pagsamba. Pangako ko po sa Panginoon Diyos at sa pamamahala, hindi ko po iiwan ng mga pagsamba at paglilingkod. At patuloy po akong tutupad ng tungkuling kaloob sa akin ng Panginoon Diyos. Habang may buhay kami at may lakas, patuloy kaming sasamba sa Kanya at maglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa mga kapatid ko na wala pa po sa Iglesia ni Cristo, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko po na wala pa po sa loob ng Iglesia ni Cristo, hinihikayat ko po kayo na makinig po kayo sa mga doktrina, sa mga pagsamba, dumalo po kayo. Sapagkat doon nagsisimula po ang pananampalataya at maramdaman nyo po sa buhay ninyo, napakalaki ng pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng relihiyon na narito sa daigdig. Kaya po, hinihikayat ko po kayo, magsuri po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po kayo makasama din namin sa ginagawa po naming mga paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po, Kanoli de Guzman mula sa lokal ng UP sa pagbabahagi sa amin ng inyong convert story. At Angel, very inspiring talaga makinig sa mga convert stories ng ating mga kapatid. Totoo ate, at nakakatuwa na dito sa ating programa ay hindi lamang mga kaalaman ukol sa agrikultura ang ating nalalaman, kundi pati mga inspirational stories na lalong nakapagpapatibay ng ating pananampalataya. At para naman alamin ang mga aktibidad pangkasiglahan sa mga distrito sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan na sakop ng Central Luzon 1, ay makakasama po natin si Ate Kayesi Pabalan para sa Kapisanan in Action. Mga aktibidad ng mga kapisanan, mga balitang pangkasiglahan, at iba't ibang mga kaganapan mula sa mga distrito ng Nueva Ecija, Aurora at Bulacan. Kapisanan in Action! Maraming salamat po Ate Den at Ate Angel. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyo mga ka-agri. Patuloy po ninyo kaming samahan sa pagbabalita sa mga aktibidad ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng kasiglahan, kasiyahan at inspirasyon sa bawat isa. Kayo po ay nakikinig at sumusubaybay sa Central Luzon 1, Kapisanan in Action. Ako po si kapatid na Kayesi Pabalan at narito po ang mga balita sa mga distrito sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan.
Narito po ang mga balitang isinagawa sa distrito sa lalawigan ng Bulacan. Ibabalita po sa atin ang iba pang mga detalye. Nurse by profession, si Derna Zapater nasa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital dito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, member siya ng CMDPS o Christian Medical Dental and Paramedical Society, isa sa mga samahan sa ilalim ng Christian Family Organizations na binubuo ng mga kaanib sa Iglesia ng Medical Practitioners. Tulad ng iba pang mga CMDPS member, ginagamit din ni kapatid na Derna ang kanyang profesyon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa tuwing naglulunsad ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng community projects at social civic activities, kasama siya sa laging kusang loob na tumutulong. Ako po si kapatid na Derna Zapater mula po sa lokal ng San Miguel, DSO Medical Officer ng Bulacan North. Sa gayon po ay nagsasagawa po tayo ng blood donation drive dito po sa ating distrito sa San Miguel, Bulacan. Kasama ang iba pang medical professionals mula sa isang ospital at iba pang members ng CMDPS, tinungo nila ang New San Miguel Municipal Gymnasium kung saan nagsagawa ng blood donation activity sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Maraming kapatid ang dumalo sa aktibidad at nais maging blood donor. Bago makapag-donate ng dugo, dumaan muna silang lahat sa screening upang matiyak na qualified at safe sila na maging blood donor. Unang-una na po dyan, yung ating po mga pasyenteng matataas po ang blood pressure. No? Sila po yung unang-una talaga na hindi po nagiging kwalipikado. Pangalawa, yun pong mga pasyente po na mabababa po ang timbang. No? Kasi meron po tayong weight requirement na kinakailangan upang masigurado natin na pasok po tayo para mag-donate po ng dugo. Yung iba po nating pasyente, hindi po nagkakaroon ng pagkakataon makapag-donate dahil maaring sila po ay galing sa sakit, no, nitong nakakaraan lamang na mga linggo, or meron po silang simptomas ng flu, no, may ubo at sipon, or galing sa lagnat, or sila po ay katatapos lamang po makareceive ng bakuna. Kahit na anong klaseng bakuna, hindi po sila po talaga maaaring makapag-donate pansamantala ng dugo. Maaari po sila sa susunod po na pagkakataon magkaroon po tayo ng blood donation drive. Ibinahagi din sa atin ni kapatid na Derna ang mga benefit ng pagdodonate ng dugo. Marami pong benepisyo ang pagdodonate ng dugo. Unang-una na po, ang nakakatulong tayo sa mga taong nangangailangan po ng ating mahalagang dugo. Pangalawa, nakakatulong din po ito para mabawasan po ang ating stress level sa ating katawan. Pangatlo, nakakatulong din po ito para mabawasan yung po mga pasyente nating may excess na pula ng dugo sa kanilang katawan. Pang-apat, nakakatulong din po ito para maiwasan po ang pagkakaroon ng heart attack. At higit sa lahat, nakakatulong din po ito upang mabawasan po ang ating timbang dahil nakakadagdag po ito na mabawasan po natin yung mga sobra-sobra po nating naitatabi sa ating katawan. Para sa mga blood donor, may ilang paalala na dapat tandaan at isaalang-alang bago mag-donate ng dugo. Unang-una na kailangan pong tandaan ng ating pong mga kababayan or kapatid na magdodonate po ng dugo ay siguraduhin pong tama or sakto ang oras ng kanilang pahinga. Hanggat maaari po sana ay 8 hanggang 10 oras na pahinga or tulog. No? Siguraduhin po na nakakain po ng maayos bago po tayo pumunta sa ating pong aktibidad. Para naman po sa ating mga pasyente na mayroong kasalukuyang iniinom na mga maintenance, mas maganda po na mainom po natin ito bago po sila pumunta. Kasunod po nito, siguraduhin po natin na yung pong ating pong magdodonate ay nasa mga tamang gulang. No? Mas maganda po kung nasa 18 to 59 years old sana, pinaka-ideal po natin. Para naman po sa mga edad na 60 years old, kinakailangan po na sila ay regular po na nagdo-donate ng dugo para maging kwalipikado. Sa maraming pagkakataon na nagbo-volunteer si kapatid na Derna sa ganitong mga aktibidad sa loob ng iglesia, iisa ang kanyang damdamin. Bilang isang nurse na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay isang malaking karangalan para sa akin na makatulong sa ating pong pamamahala at higit sa lahat sa ating komunidad na magkaroon po ng ganitong aktibidad upang patuloy na makatulong hindi lamang sa ating mga kapatid kundi pati na rin po sa mga lahat ng pasyente na nangangailangan sa buong Pilipinas. Ako po ay nangangako na sa abot ng aking makakaya at sa tulong ng ating Panginoong Diyos na patuloy ko pong gagamitin ang aking karunungan na biyaya galing sa Kanya upang patuloy na makatulong at magamit ang biyayang pinagkaloob niya sa akin upang
mabigyan po ng kasiyahan ng ating namamahala at higit sa lahat, ang ating pong mga kapatid at mga kababayan na nangangailangan po sa aking kakayahan at higit sa lahat sa aking mga kasamahan. Bilang paghahanda po sa aktibidad na ito, ay tumulong po ang mga lokal para po mapaghandaan at maisaayos po ang aktibidad na ito. Isinagawa ang mga paglilinis mismo sa dakong ito. Ang mga lokal po ay tumulong din po sa paghahanda ng mga kagamitan, mga upuan po, mga lamesa, para maging komportable po ang mga kapatid natin na mangunguna po sa aktibidad na ito. Andyan din po ang mga scan na tiniyak po nila ang seguridad po ng ating aktibidad. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, at gayon din po sa aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Iranio B. Manalo. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pagmamalasakit po sa amin. Damang-dama po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit para po sa kapakanan, hindi lamang ng Iglesia ng mga kapatid, kundi maging sa kapakanan po ng ating mga kapwa-tao. Mula po rito sa San Miguel, Bulacan, ako po si kapatid na Kiara del Rosario para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po. Narito naman po ang mga balitang isinagawa sa mga distrito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ihahatid po sa atin ang mga detalye. Maraming salamat po. Masasarap at masusustansyang dishes ang iniluto at inihain ng mga kaanib sa Kapisanang Kadiwa sa Distrito Eklesyastiko ng Santa Rosa, Nueva Ecija sa isinagawang Healthy Cooking Challenge. Maraming mga lokal sa distrito ang nakipagkaisa tulad ng lokal ng La Fuente, lokal ng San Francisco SA, lokal ng Rahal at lokal ng Santo Cristo, Gapan. Ilan sa mga inihanda nilang dishes ay ginataang gulay at lumpiang Shanghai na hindi maikakaila ang sustansyang taglay. Para naman sa desserts, ginamit nila ang mga prutas na puno rin ng mga vitamins. Bukod sa angking skills sa pagluluto, kinakitaan din ng mga participants ng teamwork, creativity at saya habang nagluluto. Naging magandang bonding ito ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na nakapagpaunlad ng socialization at focus skills. Pahayag ng mga kaanib sa Kapisanang Kadiwa, patuloy silang excited na makikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, bilang patunay ng kanilang laging pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po sa Santa Rosa, Nueva Ecija, ako po ang kapatid na Alona Laud para sa Iglesia ni Cristo News Network. At iyan po ang mga balitang pangkasiglahan na isinagawa sa mga distrito sa Central Luzon 1. Muli, ako po si kapatid na Kayesi Pabalan para sa Central Luzon 1, Kapisanan in Action. Mga aktibidad ng mga kapisanan. Mga balitang pangkasiglahan. At iba't ibang mga kaganapan. Mula sa mga distrito ng Nueva Ecija, Aurora at Bulacan. Kapisanan in Action! Maraming salamat po Ate Kayesi Pabalan sa pagbabahagi sa amin ng aktibidad pangkasiglahan dito sa Central Luzon 1. At batiin naman natin yung mga nakasama natin sa YouTube Live. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Ayan, binabati po namin ang nagdiwang po ng kaarawan, ang kapatid na Kayesi Pabalan at ang kapatid po na Melmar Bernardo. Ayan, syempre Ate Angel, binabati rin natin ang nagdiwang din ng kaarawan, si Ate Mitz Lapus at syempre po si Kuya Christian Roque. Ayan, syempre po kukuhanin ko na rin po ang pagkakataon na batiin din po ang nagdidiwang po ngayon ng kaarawan. Ang ditche po namin, ayan si Angela. Ayan po, happy birthday sa'yo. Binabati po namin ang aming pong District Multimedia Advisor, ang kapatid na Raimundo Sumayaw. Ang amin pong katiwala sa mga kapisanang pangsambahayan, ang kapatid na Efren Bagoye.
Sa amin pong pangalawang tagapangasiwa, ang kapatid na Emmanuel Rangran. At sa amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Naftali Panes. Gayon din po ang aming pong executive producer, ang kapatid na Samuel Estapito, ang ating pong station manager ng INC Radio, kapatid na Wally Taray at kapatid na Montrevel Boy. Salamat din po sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Angela Oranio V. Manalo. Higit sa lahat, maraming salamat po sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At sa lahat po ng ating mga ka-agri, ay nagpapasalamat po kami sa inyong suporta at sana po ay marami po tayong matutuhan sa programa po natin ngayong linggo. Muli ako po si Ate Den. At ako naman po si Ate Angel. At sa susunod na linggo pong muli, samahan niyo po kaming makisaya, matuto at maging happy sa Agri!